Ngayong episode mga brothers on the wheel, dumayo tayo ngayon sa LGM Motorcycle San Jose del Monte, Bulacan para matignan at makita itong Kymco Skytown 150. Pero bago tayo magpatuloy sa mga naisuportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayong mag-subscribe at i-like ang ating episode para lagi kayong updated sa mga parating nating episode. So mga brother, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Isa nga ito sa mga nag-trending na scooter ng Kymco Motorcycle Philippines. Ito nga ng Skytown 150. Dahil nga naman sa modernized and sporty look ang kanyang disenyo. Na talaga naman very unique lalo na pag minamaneho mo na ito sa kalsada. At syempre pa isama na rin natin ang latest features na nakasalpak dito sa mismong Skytown 150 ng Kymco na which is hihimayin natin ngayong episode. Dito sa harapan mga brothers, bubungad kagad sa inyo ang malaking windscreen na clear po ang kulay niyan. Non-adjustable po yan mga brothers, habang meron naman itong futuristic design pagdating sa kanyang headlight. Ang maganda pa rito, LED na rin yan at sinamahan pa yan ng pormadong daytime running light para mas visible tayo sa daanan. Ang turn lights natin dito is nasa bandang baba po ng scooter na pinaiilaw ng bulb lamp. Maganda ang ating kulay dito na nire-review mga brothers at maganda rin ang quality ng pairings ng Kymco, syempre Taiwan yan. Naka-telescopic port ang ating front suspension dito, habang naka-disc brake naman ang ating front brake dito na merong dual path piston caliper pagdating sa kanyang preno. At syempre pa meron na rin yan ABS features para sa safety natin sa braking. Ang tire size naman natin dito sa harapan is 110/70 at 14 inches alloy mags. At ito naka-tubeless na rin para wala tayong hassle sa tuwing mapaplatan tayo. Dito naman sa likod mga brothers, makikita natin na ang kanyang pormadong solid na grab bar. Ang kagandahan pa dyan mga brothers, provision na rin yan lagyan ng top box o yung tinatawag nating top box ready, especially yung mga universal na mabibili sa mga moto shop. Ang taillight nito mga brothers is napakaganda na rin ng forma na pinaiilaw ng LED. At ang turn lights natin dito nakalabas po o external na pinaiilaw naman ng bombilya. Naka-extend ang ating rear fender dito mga brothers on the wheels at meron tayo ritong tire size na 130/70 o diba? At naka 13 inches wheel mags naman ang likod natin dito with the tubeless tire and naka-alloy na rin yan. At naka twin shock ang ating rear suspension dito na fully adjustable, so pwede nyo po itong adjust depende po sa laro o sa bigat nyo pagka sumakay na kayo rito sa motorsiklo. Naka disc brake na rin ang likod natin dito with the features na rin yan ng traction control at ABS. Going naman dito sa kanyang side profile, mas na-appreciate ko itong si Skytown 150 dahil very minimalistic lang ang kanyang disenyo and yet kitang-kita mo ang hulmahan nitong mismong scooter. Dito sa rear side, meron tayo ritong Skytown na emblem. Ayan, napaka-premium yan mga brothers on the wheel. At dito naman sa front side, na meron tayo dyan makikita na 150 emblem. So ganun lang po. Ang ating footrest dito malapad at mahaba. Pwede nga kayo dyan mga brothers na mag cruising position and standard position na mamaya talakayin natin sa ating bike pit. Meron tayo ritong malapad at komportableng upuan, no? I can tell quality po yan yung upholstery na nilagay nila upon checking po nang inikutan natin ang motorsiklong ito. At syempre pa sa underseat compartment, hindi rin kayo mabibitin dahil may laki ito na 28 liters capacity, no? Sigurado kakasya ang ating helmet dito, no? Kung depende siguro sa shell kung open face or full face, pero masisigurado natin dyan na marami-rami tayong mailalagay. Ang ating fuel tank nandito na sa floorboard ng mismong scooter mga brothers at meron itong laki na 7 liters. At ayon nga sa Kymco, kaya nitong makakonsumo ng 46 kilometers per liter in economical na takbuhan.
Okay mga brothers, bike fitting para dito kay Kymco Skytown 150, no? Isa ito sa mga komportabling nasakyan kong scooter. Bakit ko nasabi? Malapit yung setup ng kanyang handlebar sa akin. So napaka loose ng ating braso dito. Ako kasi meron lang akong 20 inches na reach, kaya maiksi lang ang aking braso mga brothers. Kaya naman umuupo ako sa mga scooter minsan naka-lean forward o hindi ako relax. Pero dito kay Kymco, no, masasabi ko kagad na relax ang aking braso, upright ang ating riding position at syempre pa napaka-komportable ng kanyang upuan. Gaya nga nasabi ko kanina, bibigyan kayo nito ng dalawang position pagdating sa paa. Ayan ang standard and put forward. Siyempre, alongside din sa ating magiging angkas, siguradong magiging komportable sa kanyang tapakan, yung foot pegs, and also malaki po yung grab bar, so hindi po siya mahihirapan kumapit dyan. Okay, so meron itong seat height mga brothers na Pinoy friendly lang, na tumataas na 770mm. Hindi nga minention ng Kymco ang ground clearance nito, pero upon checking, masasabi ko above minimum naman siya o around 140mm ang tansya ko dito kasi dinangkal ko yan. Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80% tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go sa go! Pagdating naman sa kanyang bigat, ito mayroong kabuuan na bigat na 126 kg. It means mga brothers, kasama na po doon ng engine oil at syempre yung kanyang full tank pagdating sa gasolina. So magaanggang ito mga brothers kung kukumpara natin sa mga ibang maxi scoot katulad ng NMAX kasi 132 kg yon. Above all, pagdating dito sa kanyang bike fitting, ayos na ayos sa akin itong Kymco Skytown 150 at isama nyo pa dyan yung mataas na setup ng windscreen. Pagdating sa manibela mga brothers, makikita natin na naka-shutter key ito sa kanyang susian. Dito sa left portion, nandito yung kanyang mga switches, nandyan yung horn, left and right, low beam at saka high beam. At meron itong non-adjustable na brake lever at merong standard na side mirror. Yung handle grip niya mga brothers, malaki po yan na lalaki sa mga large na kamao na katulad ko. At meron po tayo dyan bakal na bar end. Sa kanan naman, meron lang tayo ditong electronic starting. Yung ilaw niya po wala na switches, so pirmi na po yung nakasindi. Same approach lang din naman ng ating brake levers, bar end, and also yung ating handle grip. Pagdating naman sa kanyang digital meter mga brothers, is halos lahat ng essential nandito na. Sa gitna nandyan yung ating speed meter, tapos yung trip meter natin, o pwede nyo palitan ng odometer yan, tapos yung time sa kaliwa, nandyan na rin yung RPM sa left side, at sa right side naman yung kanyang fuel meter. Sa bandang baba, nandyan yung kanyang mode at adjustment kung gusto nyong bagu-baguhin. Pagdating naman sa indicator, dito sa left side, nandito ang ating high beam, ABS, traction control at left turns. Sa kanan naman, nandito yung kanyang service indicator, engine check, fuel indicators at right turn. So yung mga basic at essential lang naman. Pero syempre digital style na negative ito. So kahit maaaraw kitang kita ito mga brad. Bago ko nga pala malimutan mga brothers, meron na rin itong USB charging port dyan sa bandang baba ng manibela. Alright mga brad, alamin natin kung anong meron sa makina nitong Kymco Skytown 150. So meron nga itong power o nakaka-generate ito ng 11.3 horsepower at 7,500 RPM. At umaarangkada naman itong si Skytown 150 ng 11.9 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Meron siyang 150cc displacement, single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. Syempre pa, naka-fuel injected na rin ito at naka-air cooled naman ang kanyang cooling system dahil mababa lang po ang kanyang compression ratio. Alam nyo mga brothers, nang ito na aking na test ride, nagulat din ako sa kanyang performance dahil may lakas din siya sa pagiging 150cc na scooter. I mean, hindi ako bitin at hindi naman sobrang overwhelm yung power niya. Yung tipong naghahanap ka ng cruising or something na hindi ka mabibitin pag mag-overtake ka,
nandyan yan kay Skytown 150. At yung pagiging nimble niya, no, especially dito sa traffic na sitwasyon dito sa area ng Bulacan, kayang-kaya nitong motor na ito kasi ang gaang niya na lang pagka tumatakbo na ng around 30 pataas. So ganun naman, no. At kung siguro kung may angkas kayo dito at ako inangkas ko yung anak ko dito, naka off cam lang, hindi ko ramdam masyado na mayroon akong angkas. At saka matatag yung scooter, very stable siya kahit slow speed. At hindi ako naiilang sa kanya kasi yung features niya na meron siyang dual channel ABS at traction control, siguradong magiging mataas ang confident mo pag minamaneho naman na ito. Speaking of brakes and tire, gustong gusto ko rin mag-react yung preno nito. Hindi naman na sobrang lakas at hindi naman sobrang hina. Makapit yung gulong na kinabit dito ng Kymco. Hindi ko lang napansin kung anong brand yung kinabit nila, pero I can tell maganda yung performance kahit wag na kayong magpalit. Alright? Alright mga brothers, available nga pala ito sa lahat ng LGM motorcycle branches, especially dito sa San Jose del Monte, Gaya-Gaya, Bulacan. Ayan, dinayo pa natin yan mga brothers. At meron nga pala itong cash price na 118,500 pesos. Ngayon mga brothers, kung gusto nyo pong malaman ang terms and installment nila, maaari nyo pong i-PM ang kanilang FB page mga brothers. Pwede nyo po silang i-search LGM Motorcycle. So nagre-response naman sila doon at depende po yan kung saan kayong lugar, ilolocate po nila yung malapit na branch sa inyo. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo itong napakagandang scooter ng Kymco. Ito nga yung Skytown 150. At once again, wag nyo pong kakalimutan mag-subscribe at i-like ang ating episode dahil marami pa tayong parating na mga motorcycle review dito sa ating YouTube channel. Kaya abang-abang lang kayo mga brothers. Kaya mga brad, ride safe and cheers!